DZRX, Radyo Latigo, 745 sa inyong mga radyo. Balita at serbisyo ang hatid sa inyo. DZRX. DZRX. Radyo Latigo! Latigo! Mula sa ilan ng Radyo Latigo, ito ang Kidlat Balita. Magandang araw, Pilipinas! Oras na naman para malaman ang mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Ako ang inyong action man, Anthony Betila. At ako naman si Kesha Grande, tagapaghatid ng katotohanan. Ngayon ay Sabado ay 13 ng Abril taong kasalukuyan. Tara na alamin ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ito ang Kidlat Balita. Sa ulo ng mga lumalagablag na balita. 40 katao patay sa bagyo sa Myanmar. Halos 4,000 inmates na palaya ng Bucor sa ilalim ng Marcos administration. Gilas Pilipinas, pasok sa finals ng SEA Games. DepEd nag-organisa ng NTF para sa pag-review sa senior high school program. Patay ang 40 katao sa Myanmar matapos tamaan ng Cyclone Boka na itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa. Ito ay may lakas ng hangin na aabot sa 206 km kada oras. Karamihan sa nasawi ay mula sa Rakhine State, Central Myanmar, habang may ilan sa Sagaing at Magway regions. Halos 4,000 inmates na palaya ng Bucor sa ilalim ng Marcos administration. Sam, ibalita mo. Halos 4,000 preso na ang napalaya ng Bureau of Corrections sa ilalim ng Marcos administration. Kabilang sa mga pinalaya ay ang mga presong kwalipikado sa parol, may good conduct at natapos na ang kalahati ng kanilang sentensya. Ayon kay Bucor Chief General Katapang, pinauutos ng Pangulo at ni Justice Secretary Remulla ang pagpapalaya sa mas marami pang matatanda at mga sakiting preso. Para sa Kidlat Balita, Sam Nestor ng Umulat. Salamat, Sam. Magbabalik ang Kidlat Balita makalipas ang ilang paalala. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talinong umiral, matatag. Teka, ano ba ang matatag curriculum? Makabagong curriculum na napapanahon. Talino mula sa isip at puso. Tapang na humarap sa anumang hamon. At galing ng Pilipinong nangingibabaw sa mundo. Matatag. Ito ay ating sa inyo ng DepEd at ng himpilang ito. Oras! Ang oras ngayon ay alas 3 ng hapon. Ito ay hatid sa inyo ng Ed Sheeran, ang expert provider ng bayan. At nagbabalik po ang Kidlat Balita. Dito sa Radyo Latigo sa balitang pagpalakasan. Gilas Pilipinas, pasok sa finals ng SEA Games. Narito si Lynn para sa detalye. Pasok ang Gilas Pilipinas sa finals of the 32nd Seagulls matapos talunin ang Gala sa score na 84-76. Nanguna sa pagkapanalo ng Gilas sa Justice Round, pinagdala ng 34 na puntos at siyam na rebounds sa team assist. Magaganap ang finals sa men's basketball sa ng Martes sa 11 sa Mayo kung saan Sabado ang Gilas Pilipinas sa Cambodia. Para sa Kidlat Balita, Kidlat Ulat. Salamat, Lynn. DepEd nag-organisa ng NTF sa pag-review ng senior high school program. Alexi, ibalita mo. Nag-organisa ang Department of Education ng National Task Force para mag-review sa pagpapatupad ng senior high school program. Ayon sa memorandum na nilagdaan ni DepEd Undersecretary Gono, nilikha ito upang tugunan ang mga hamon sa pagpapatupad ng nasabing programa. Ito si Alexi Pinaflor, nag-uulat para sa Kidlat Balita. Salamat, Alexi. Siyempre, partner, napakainit talaga ng panahon. Correct ka dyan, partner. Kaya paalala sa ating mga tagapakinig. Mag-relax po tayo dyan at ugaliin uminom ng tubig. At dyan po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Kidlat Balita. Dito sa Radyo Latigo 745. Sa muli, ito po si Kesha Grande, tagapaghatid ng katotohanan. At ako naman ang inyong action man, Anthony Betila. Maraming salamat at hanggang sa muli.